Ano ba ang mga ugali na hindi mo alam na makakatulong para maging mayaman ka o successful sa hinaharap? Minsan baliwala lang sa iyo ang mga ito, kaya imbes na makadevelop ka ng rich habits, ay nauwi ka lang sa mga poor habits na madadala mo pa hanggang sa iyong pagtanda. Kaya kung ayaw mo mawi sa ganito, importante na matutunan mo 10 ugali na hindi mo alam na pwedeng magpayaman sa iyo. Panoorin ito hanggang dulo para hindi mo miss out yung mga aral dito. Pero before we start, i-like mo na rin ang ating video. Kaya kung handa ka na, let's go! Number 1, hindi nalilate. Sa ating mga Pinoy, parang na-normalize yung okay lang malate ka. Kaya nga pag may mga lakad, asahan mo ng maraming hindi susunod sa napag-usapang oras. Ang sabi, 8 AM magkikita-kita, pero magsisidatingan ng 9 AM. Ito na nga yung Filipino time na tinatawag. Pero hindi lang ito sa mga gala ginagawa. Merong late lagi sa school at madalas late sa trabaho. Ngunit kung gusto mong yumaman at maging successful, dapat hindi ka masanay sa ganitong nakaugalian. Dapat lagi kang on time or mas maaga pa. Kapag ganito ang ugali mo, na ipapakita mo sa iba na professional kang kausap, interesado ka sa trabaho at gusto mong maging productive. Ngayon, paano kung meron kang meeting sa isang client na handang magbayad ng 100k pesos? Pero dahil na-late ka sa meeting, ayaw na niyang makipag-work sa'yo ng tuluyan. Kaya sayang. So, tandaan na iwasan mo malate para hindi rin malate yung pagyaman mo. Number 2, may sense of urgency. Ito ang katangian na magpapakita na lagi kang ready, may initiative at willing to take action. Yung mga taong yumaman ay mga taong seryoso sa ginagawa nila. Hindi sila papetiks-petiks, hindi nila pinagpapabukas yung work at handang i-grab yung mga opportunity na nasa harapan nila o yung darating pa lang. Sa execution ka naman kasi mostly matututo at magkakaroon ng progress sa buhay. Hindi ka uusad sa buhay kung puro ka lang pag-iisip, puro ka lang tambay o puro ka lang kwento. The more na meron kang sense of urgency, the more na nakakausad ka sa competition or sa karamihan. Importante rin kasi na magkaroon ka ng momentum. Ito kasi yung time na parang lahat ng bagay na ginagawa mo gumagana. Nasa flow ka at madaming opportunities na dumarating. Pero magkakaroon ka lang ng momentum kapag tuloy-tuloy lang yung pagkilos mo. Number 3, tumutupad sa promises. Ang mga taong naging successful, meron silang honor your word na ugali. Meaning kung ano ang sinabi nila, ginagawa nila. Ika nga, say what you mean and mean what you say. So kung ano yung pinangako nila sa kanilang sarili or sa ibang tao ay tinutupad nila yun. Kaya kapag sinabi nila na mag-gym na ako bukas, ay asahan mong mag-gym yan kinabukasan. Kapag sinabi nila na hindi na ako mag-iinom, ay talagang hihinto yan. Kasi nga, alam nila yung kahalagahan ng meron kang isang salita. Yung salita na nakataga sa bato at walang pwedeng bumali nun. Tapos kung ganito ka rin sa mga kausap mo, for sure na lalaki din ang tiwala ng ibang tao sa'yo kasi alam nila na hindi mo sila bibiguin sa mga sinabi at pinangako mo. Kung promise mo sa sarili mo na maging mayaman o successful, kailangan na gumagawa ka ng paraan para makamit mo ito balang araw. Hindi uso sa mga ganitong tao yung puro excuses at palusot sa buhay. Number 4, magaling mag-observe. Sinabi natin kanina na dapat lagi kang nagtitake action, pero importante rin na magaling kang mag-observe sa kapaligiran mo at marunong ka rin makinig sa ibang tao. Kasi hindi lang naman nadadaan sa palakasan ng salita para matuto ka. Kadalasan mas natututo ka pa base sa mga nakikita mo at napapakinggan mo. Kapag ganito yung ugali mo, nakakita ka ng opportunity na hindi nakikita ng ibang tao na puro lang salita. Hindi rin ito nakikita ng ibang tao na nadadala lang sa hype or sa social media. Tapos mas gumagaling ka pa mag-solve ng mga problema dahil sa iyong observation na magagamit mo rin eventually sa iyong trabaho or sa negosyo. At dahil active listener ka pa, marami ka ring napupulot na mga bagay at aral sa mga tao na nasa paligid mo. Isa ito sa mga underrated at hindi alam na katangian ng iba na dapat taglayin mo. Number 5, matinding focus. Sa mundo natin ngayon, napakadali na nating madistract or maligaw sa ginagawa natin. Isang pindot mo lang sa cellphone, pwede ka na mag-search sa Google or sa Wikipedia hanggang sa mahulog ka na sa rabbit hole ng information at ang ending nun wala ka nang nagawa sa mga susunod na oras. Ang daming mga apps, videos, games at anything na entertaining na magtatanggal sa focus mo. Masyado ka nang nasanay sa ganito everyday kaya hindi mo alam na napaka-importante nang mayroon kang matinding focus para ma-achieve mo ang iyong mga goals sa buhay at maging successful sa future. Talo ng taong may matinding focus sa isang bagay, yung taong napakaraming alam at ginagawa ng sabay-sabay.
Kaya yung mga taong yumayaman, focus lang sila sa goals nila at sa mga bagay na magpapayaman sa kanila. So yung mga bagay na hindi magpapayaman at magpapabagal lang sa pag-achieve ng mga goals ay dapat iwasan. Number 6, calculated risk taker. Ang mga successful na tao, alam nila yung kahalagaan ng taking risks. Pero hindi ito yung risk na bahala na si Batman, na hindi sila nag-research, hindi pinag-isipan, at para bang literal na nagsugal na pati pato na. Yung mga taong naging successful may plano at natimbang nila yung posibleng reward at risk na makukuha nila. Kaya base dito, nakagawa sila ng tamang decisions na magpapanalo sa kanila at malilimitahan lang yung pagkatalo o pagkalugi. Yan ang pinagkaiba nila sa mga taong sugod lang na sugod. Dahil hindi lang ito base sa emosyon at sa hype, pero galing din sa analysis at pag-identify na magiging pros at cons. Whether ito man ay para sa isang negosyo, investment, o kung anumang bagay na merong risk na involved. Number 7, accountable. Para yumaman ka, kailangan na handa ka sa responsibilidad patungkol sa iyong actions at decisions. Dapat accountable ka at ang dahilan kung bakit naging matagumpay o pumalpak ang isang bagay. Hindi pwedeng lagi mo lang pinapasa sa iba yung sisi at hindi mo nakita ang iyong sarili na liable ka rin doon. Hindi porket pumalpak ka sa ginawa mo ay sisisihin mo ng ibang tao sa paligid mo. Sisisihin mo laging gobyerno, ang panahon, o ang Diyos. Ikaw ang majority na may impluensya at control sa bawat ginagawa mo sa buhay. Kaya mostly ikaw rin ang dahilan kung bakit ka successful at hindi successful sa ngayon. Kaya if ever pumalpak ka dahil sa mga ginawa mo, dapat marunong ka rin i-acknowledge yun at matuto mula sa mga kapalpakan na ito. Hindi pwedeng lagi ka lang nagkakamali sa paulit-ulit na bagay kasi parang lumalabas na wala kang pinagkatandaan. Syempre, dapat din na marunong kang tumayo sa sarili mong paa. Kaya mo mag-solo kung sakaling walang gustong tumulong sa'yo na ibang tao. Kaya mong kumilos at gumawa ng sariling desisyon nang hindi umaasa sa iba. Importante ang accountability para maipakita mo na committed ka sa success ng sarili mong buhay. Number 8, kayang kontrolin ang sarili. Ang mga taong yumaman sa buhay, meron silang self-discipline at self-mastery. Meaning, kaya nilang kontrolin at limitahan yung mga desires nila at impulses. Master nila yung sariling pag-iisip at yung ginagawa nila. Marami kasing tao na hindi alam na wala silang total control sa kanilang sarili. Kasi hindi nila kayang pigilan na ma-addict sa games, sobrang consumption ng social media, inaabot ng umaga sa inuman, nalululong sa mga sugal at sa iba pa. Kasama na rin dito yung pagkontrol ng matino sa pera. Yung mga yumaman, kaya nalang hindi bumili online lagi. Kaya nalang hindi madala sa hype, sa trending, o kung may mga promo man. Binibili lang nila kung ano ang kailangan. Pinapractice din yung delayed gratification at marunong din mag-ipon ng pera. So make sure na ikaw yung may control sa sarili mo at hindi ka kontrolado ng pera, social media at ng mga adiksyon. Number 9, decisive. Isa pa itong ugali o katangian na magpapayaman sa'yo. Maraming tao na walang isang desisyon sa buhay o lagi umaasa lang sa sinasabi ng karamihan. Sa pagpili pa lang ng kakainan, laging sagot ay sige kahit saan o sige kahit ano, bahala ka na. Walang maibigay na sariling sagot kaya lalong tumatagal sa pagpili. Ngayon, kung hindi mo kaya maging decisive, mahirapan ka maka-move forward at magkaroon ng progress sa buhay. Kasi lagi ka napaparalyze at nag-overthink sa mga bagay-bagay. Hindi mo alam yung pipiliin mo kaya ang ending, lagi mong dinidelay yung trabaho hanggang sa wala ka nang naumpisahan. So make sure na maging decisive kasi makakatulong din ito para ma-build yung momentum mo and to achieve more in life. Bagong number 10, quick recap tayo ng 10 ugali na hindi mo alam na pwedeng magpayaman sa'yo. Number 1, hindi nalilate. Number 2, may sense of urgency. Number 3, tumutupad sa promises. Number 4, magaling mag-observe. Number 5, matinding focus. Number 6, calculated risk taker. Number 7, accountable. Number 8, kayang kontrolin ng sarili. Number 9, decisive. At number 10, maayos sa katawan. Hindi man direktang masasabi na yayaman ka kung maayos ka sa pangangatawan o sa iyong kalusugan, pero di hamak na mas meron tiwala at confidence ang ibang tao sa'yo kung fit yung pangangatawan mo, nag-exercise ka at nag-gym. No disrespect sa ibang tao na hindi nag-exercise, pero kapag nakakita ka ng tao na fit or maayos sa katawan, alam mo kaagad na itong tao na to ay disiplinado. Yung tao na to merong consistency at yung tao na to may respeto sa kanyang sarili. Kasi hindi gaganda yung pangatawan mo kung hindi ka lagi nagbubuhat, kung hindi ka laging pinagpapawisan, kung hindi ka kumakain ng matino, sumusunod sa diet at sa routine. Nakikita dito yung self-discipline mo, consistency at confidence sa sarili na nabanggit natin kanina. Kaya nga mas stand out ka sa ibang tao, mas maraming magtitiwala
maniwala sa'yo, mas maraming opportunities na darating sa'yo kasi maayos ka sa health mo. And at the same time, wala ka pang magiging extra na gastos dahil pumalpak yung katawan mo kasi puro ka junk food, matamis, makolesterol, alak, yosi, at isa kang tao na hindi man lang pinagpapawisan. Ugaliin mo maging healthy kasi isa rin ito sa susi para yumaman ka na hindi alam ng karamihan.